Mga kapatid, pakinggan ninyo ito at wag lang sa tenga kundi sa puso. Madalas, ang tanong natin sa buhay ay paano ba magmahal nang hindi nasasaktan? Gusto natin ng pag-ibig na walang luha, walang sugat, walang hirap. Gusto natin ng pagmamahal na parang isang komportableng upuan, malambot, mainit, at walang panganib. Pero ang tanong ko sa inyo, yan ba ang pag-ibig ni Kristo? Kung titignan natin, ang krus hindi iyon komportable, hindi iyon madali, hindi iyon magaan. Ang krus ay mabigat, ang krus ay masakit, ang krus ay tila kabiguan sa mata ng mundo. At doon mismo, natutunan ang tunay na pagmamahal. Pagmamahal sa ilalim ng krus. Mga kapatid, hindi mo matututunan ang tunay na pagmamahal sa panahon na okay ang lahat. Hindi sa panahon na masaya ka, hindi sa panahon na walang problema. Sapagkat madali magmahal kapag madali ang sitwasyon, pero kapag ikaw ay nasaktan, kapag ikaw ay iniwan, kapag ikaw ay hindi naintindihan, kapag ikaw ay napagod na magmahal at pinili mo pa ring magmahal, doon nagsisimula ang tunay na pag-ibig. Tingnan ninyo si Kristo. Hindi siya nagmahal dahil karapat-dapat tayo. Hindi siya nagmahal dahil madali. Hindi siya nagmahal dahil may kapalit. Nagmahal siya kahit ipinako siya sa krus. Habang siya'y sugatan, habang siya'y tinutuligsa, habang siya'y iniiwan, ano ang sinabi niya? Ama, patawarin mo sila. Mga kapatid, iyon ang pagmamahal sa ilalim ng krus. Hindi iyon emosyon lang. Hindi iyon pakiramdam lang. Hindi iyon convenience. Iyon ay desisyon. Desisyong magmahal kahit masakit. Desisyong magpatawad kahit sugatan. Desisyong manatili kahit gusto mo nang umalis. Kaya sa buhay natin ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Kapag ang relasyon mo ay dumadaan sa krisis, tumatakbo ka ba? O nananatili ka sa ilalim ng krus? Kapag nasaktan ka, gumaganti ka ba? O natututo kang magpatawad? Kapag napagod ka na sumusuko ka ba? O natututo kang umibig muli? Dahil ang totoo, mga kapatid, ang pagmamahal na hindi dumaan sa krus ay hindi paganap na pagmamahal. Ang pag-ibig na hindi nasubok ng sakit, na hindi hinugis ng sakripisyo, na hindi nilinis ng luha, ay pag-ibig na madaling mabasag. Pero ang pag-ibig na natutunan sa ilalim ng krus, yan ang pag-ibig na matibay. Yan ang pag-ibig na totoo. Iyan ang pag-ibig na banal. Kaya ngayong panahon ng ating pagninilay, inaanyayahan tayo ng Panginoon. Huwag kang tumakas sa krus. Doon ka matuto. Doon ka magbago. Doon ka magmahal. Dahil sa ilalim ng krus, hindi ka lang nasasaktan, binabago ka. At sa huli, matutuklasan mo ang tunay na pagmamahal ay hindi ang pag-ibig na walang sugat, kundi ang pag-ibig na handang masugatan para sa kapwa, para sa Diyos, at para sa katotohanan. Iyan ang pagmamahal sa ilalim ng krus. Mga kapatid, hayaan ninyong itanong ko sa inyo ang isang tanong na hindi madaling sagutin. Saan nga ba natututunan ang tunay na pagmamahal? Akala natin natututunan ito sa libro. Akala natin natututunan ito sa seminar. Akala natin
Sapat na ang kaalaman na kapag naiintindihan mo ang konsepto ng pag-ibig, marunong ka ng magmahal. Pero hindi. Ang pag-ibig ay hindi lang pinag-aaralan, ito ay pinagdaraanan. At ang pinakamagandang guro ng pag-ibig ay hindi isang teorya. Ito ay ang krus ni Kristo. Mga kapatid, sa paanan ng krus, walang lecture, walang PowerPoint, walang paliwanag na komplikado. Ang meron lang ay isang Diyos na nagdurugo, isang Diyos na nasasaktan, isang Diyos na patuloy na nagmamahal kahit siya'y tinatanggihan. At doon tayo tinuturuan. Hindi sa salita, kundi sa sakripisyo. Hindi sa paliwanag, kundi sa karanasan. Kaya nga, hindi sapat na alam mo kung ano ang pag-ibig. Kailangan mo itong masaksihan. Kailangan mo itong maramdaman. At higit sa lahat, kailangan mo itong isabuhay. Mga kapatid, kaya tayo may simbahan. Kaya tayo may misa. Hindi lang ito obligasyon. Hindi lang ito tradisyon. Hindi lang ito weekly routine. Ito ay paalala ng sakripisyo. Sa bawat misa, hindi lang tayo nakikinig. Tayo ay inaanyayahang makiisa sa krus. Sa bawat pagtanggap natin ng katawan ni Kristo, tinatanggap natin ang isang pag-ibig na nasugatan, isang pag-ibig na nag-alay ng sarili, isang pag-ibig na nagsasabing, ganito ka dapat magmahal. At tanungin mo ang sarili mo, mga kapatid, ano ang ginagawa ko sa pag-ibig na ito? Dahil ang totoo, hindi lahat ng sumusunod kay Kristo ay tunay na nagmamahal. Marami ang sumusunod kapag madali. Marami ang sumusunod kapag may biyaya. Marami ang sumusunod kapag may sagot ang dasal. Pero kapag dumating na ang krus, kapag dumating na ang sakit, kapag dumating na ang paghihirap, ilan ang nananatili? Ilan ang hindi tumatalikod? Ilan ang patuloy na nagmamahal kahit walang kasiguruhan? Mga kapatid, makinig kayo. Ang tunay na nagmamahal ay nananatili. Nananatili kahit hindi na niya naiintindihan. Nananatili kahit siya'y nasasaktan. Nananatili kahit siya'y napapagod. Dahil ang pagmamahal na natutunan sa krus ay hindi nakabase sa pakiramdam. Ito ay nakaugat sa desisyon. Desisyong manatili. Desisyong magmahal. Desisyong mag-alay ng sarili kahit masakit. Kaya kung gusto mong matutong magmahal ng totoo, huwag ka lang tumingin sa krus. Lumapit ka. Huwag ka lang makinig sa misa, makiisa ka. Huwag ka lang humanga kay Kristo. Tularan mo siya. Dahil sa ilalim ng krus, doon ka huhubugin. At doon mo matututunan na ang tunay na pagmamahal ay hindi yung madaling gawin, kundi yung handa mong panindigan. Kahit mahirap, kahit masakit, at kahit walang kapalit. Mga kapatid, pag-usapan natin ito ng tapat dahil hindi lahat ng tinatawag nating pagmamahal ay tunay na pagmamahal. May iba't ibang uri ng pag-ibig. At kung hindi tayo magiging tapat sa sarili natin, baka ang akala nating pagmamahal ay isang magandang anyo lang ng pagkamakasarili. Simulan natin sa pinakakaraniwan. Unang uri, human love ang pagmamahal na give and take. Ito ang pag-ibig na pamilyar sa atin. Magmahal ako kung mamahalin mo rin ako. Magbibigay ako kung may makukuha ako. Mananatili ako kung masaya pa ako.
Mga kapatid, maging totoo tayo. Ito ang uri ng pagmamahal na madalas nating isabuhay sa pamilya. Mabait ako sa iyo kasi mabait ka rin sa akin. Sa pagkakaibigan, nandito ako para sa iyo, basta nandiyan ka rin para sa akin. Sa relasyon, mahal kita, basta mahal mo rin ako, walang masama dito. Normal ito, natural ito sa tao. Pero makinig kayo, kahit normal, limitado. Dahil ang ganitong pagmamahal ay parang isang transaksyon, parang negosyo. May sukatan, may bilangan, may kondisyon. At kapag hindi na balanse ang give and take, kapag pakiramdam mo, mas marami kang ibinibigay kaysa natatanggap, doon nagsisimula ang reklamo. Doon nagsisimula ang tampok. Doon nagsisimula ang paglayo. Bakit ako na lang? Pagod na ako. Hindi na worth it. Mga kapatid, ang ganitong pagmamahal, kapag nasubok ng krus, madalas bumibitaw dahil sanay ito sa ginhawa, hindi sa sakripisyo. Sanay ito sa palitan, hindi sa pag-aalay. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ganito ba ako magmahal? Nagmamahal ba ako dahil may kapalit? Nagmamahal ba ako dahil may pakinabang? Nagmamahal ba ako basta okay ang sitwasyon? Dahil kung oo, hindi ka nag-iisa. Pero huwag kang manatili doon dahil ang human love, kahit maganda sa simula, hindi sapat para dalhin ka hanggang sa krus. At mga kapatid, tandaan ninyo ito. Kung ang pagmamahal mo ay laging may kondisyon, darating ang araw, mawawala rin ito kapag nawala ang dahilan. Kaya inaanyayahan tayo ng Panginoon na lumalim pa, na huwag manatili sa give and take. Dahil may mas mataas pang uri ng pagmamahal. Isang pag-ibig na hindi na nagtatanong ng anong makukuha ko, kundi handang magsabi, kahit wala akong matanggap, magmamahal pa rin ako. At doon nagsisimula ang paglalakbay mula sa pagiging tao lamang patungo sa pagmamahal na katulad ng kay Kristo. Mga kapatid, kung ang unang uri ng pagmamahal ay limitado, ito namang ikalawa, mapanganib. Ikalawang uri, selfish love, ang pagmamahal na take and take. Hindi na ito give and take. Ito ay ako at ako lang. Sa ganitong uri ng pagmamahal, hindi na mahalaga ang kapakanan ng iba. Ang mahalaga kung ano ang makukuha ko, kung ano ang mararamdaman ko, kung ano ang makikinabang ako. Mga kapatid, ito na ang pag-ibig na baluktot. Mukhang pagmamahal. Pero sa totoo lang, paggamit. Mahal kita kasi napapasaya mo ako. Mahal kita kasi kailangan kita. Mahal kita kasi may pakinabang ka sa buhay ko. Pero kapag nawala na ang pakinabang, iiwan ka rin. Ganito ang selfish love. Wala itong ugat. Wala itong lalim. Wala itong sakripisyo. At ang pinakamasakit, wala itong tunay na malasakit. Mga kapatid, tingnan ninyo ang realidad. Ilang relasyon ang nasisira dahil dito. Ilang pamilya ang nagkakawatak-watak. Ilang puso ang nadudurog dahil may nagmahal, pero sarili lang ang iniisip sa selfish love. Hindi ka nagbibigay, kumukuha ka. At habang kumukuha ka ng kumukuha, may nauubos, may nasasaktan, may napapagod, may nasisira, at sa huli, ikaw rin
ang mawawalan. Dahil ang taong hindi marunong magmahal ng totoo, kahit napapalibutan ng tao, nag-iisa pa rin, mga kapatid, maging matapang tayo ngayon. Huwag nating ituro agad sa iba. Tanungin natin ang sarili natin. Ganito ba ako magmahal? May mga pagkakataon ba na ginagamit ko ang iba para sa sarili kong kapakanan? May mga pagkakataon ba na mas mahalaga sa akin ang sarili ko kaysa sa kapakanan ng taong mahal ko? Kung oo, huwag kang matakot. Pero huwag ka ring manatili doon dahil ang selfish love hindi lang nakakasakit ng iba. Sinisira rin nito ang puso mo. Pinapaliit ka nito, kinukulong ka nito sa sarili mong mundo at inilalayo ka nito sa tunay na pagmamahal. Kaya ano ang paanyaya ng Panginoon? Lumabas ka sa sarili mo, matutong magbigay, matutong makinig, matutong magsakripisyo dahil ang tunay na pagmamahal hindi umiikot sa ako. Ito ay marunong magsabi ng ikaw muna. At kapag natutunan mong isantabi ang sarili mo para sa kabutihan ng iba, doon ka nagsisimulang magmahal. Hindi bilang isang makasariling tao, kundi bilang isang pusong hinuhubog sa ilalim ng krus ni Kristo. Mga kapatid, matapos nating makita ang limitasyon ng human love at ang panganib ng selfish love, ngayon ay inaanyayahan ko kayo sa pinakamataas, pinakamalalim at pinakamakapangyarihang uri ng pag-ibig. Ikatlong uri, divine love, ang pagmamahal na give and give. Hindi na ito nakabase sa anong makukuha ko. Hindi na ito nakatali sa ano ang kapalit. Ito ay isang pag-ibig na tuloy-tuloy ang pagbibigay kahit walang natatanggap. Mga kapatid, ito ang pag-ibig ng Diyos. Isipin ninyo si Kristo sa krus. Wala nang natitira, lahat ay ibinigay. Kanyang oras, kanyang lakas, kanyang dugo, kanyang buhay. At kahit sa huling sandali, nagbigay pa rin siya. Nagpatawad, nagmahal, nag-alay. Iyan ang divine love. Hindi ito emosyon lang. Hindi ito pakiramdam lang na nawawala kapag nasaktan ka. Ito ay biyaya. Ito ay lakas na hindi galing sa iyo, kundi galing sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, pakinggan ninyo ito. Hindi mo kayang magmahal ng ganito kung ikaw lang. Mapapagod ka, mauubos ka, susuko ka. Pero kung ikaw ay konektado sa Diyos, hindi ka mauubusan ng pagmamahal. Bakit? Dahil ang pinanggagalingan mo ay hindi limitado. Para kang sisidlan na patuloy na pinupuno ng grasya. Habang nagbibigay ka, lalo kang pinupuno. Habang nagmamahal ka, lalo kang binibigyan ng lakas na magmahal pa. Kaya kahit nasasaktan ka, nakakapagpatawad ka. Kahit napapagod ka, nakakapagpatuloy ka kahit walang kapalit. Nakakapagbigay ka pa rin. Mga kapatid, ito ang lihim ng mga banal. Ito ang lihim ng mga taong tunay na nagmamahal. Hindi dahil malakas sila, kundi dahil nakakabit sila sa Diyos. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, saan ako kumukuha ng lakas para magmahal? Sa sarili ko lang ba? Sa tao lang ba? Sa sitwasyon lang ba? O sa Diyos? Dahil kung sa Diyos, kahit gaano kabigat ang krus, kahit gaano kasakit ang pagmamahal, mananatili ka. At unti-unti mong mararanasan ang pagmamahal na hindi nauubos
ang pagmamahal na hindi sumusuko, ang pagmamahal na hindi naghahanap ng kapalit. At doon mo mauunawaan, mga kapatid. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang give and take, hindi rin take and take, kundi isang pusong handang magsabi araw-araw, Panginoon, gamitin mo ako para magmahal tulad mo. Walang kondisyon, walang kapalit, at walang hanggan. Mga kapatid, matapos nating pagnilayan ng iba't ibang uri ng pagmamahal, bumabalik tayo sa isang mas malalim na tanong. Bakit nga ba tayo nagmamahal? Hindi lang paano, kundi bakit? Dahil kapag mali ang sagot natin dito, madali tayong mapagod, madali tayong sumuko, madali tayong masaktan. Pero kapag tama ang bakit mo, mananatili ka. Una, nagmamahal tayo dahil ito ang layunin natin. Mga kapatid, hindi tayo aksidente. Hindi tayo produkto lang ng pagkakataon. Nilalang tayo ng Diyos dahil sa pag-ibig at para sa pag-ibig. Ibig sabihin, ang puso mo ay dinisenyo para magmahal. Kaya nga, kahit anong tagumpay, kahit anong yaman, kahit anong achievement, kapag walang pagmamahal, may kulang. Dahil hindi ka buo. Hanggat hindi ka nagmamahal. At hindi ka rin buo. Hanggat hindi mo tinatanggap na ikaw ay minamahal ng Diyos. Kaya ang tanong, nabubuhay ba ako ayon sa layunin ko ang magmahal? Ikalawa, nagmamahal tayo dahil pinili natin. Mga kapatid, pakinggan ninyo ito. Ang pagmamahal ay hindi lang damdamin. Dahil ang damdamin nagbabago. Minsan mainit, minsan malamig. Minsan sigurado, minsan nagdududa. Pero ang tunay na pagmamahal, desisyong magmahal, kahit hindi mo na feel, desisyong magpatawad, kahit masakit, desisyong manatili, kahit gusto mo nang sumuko. Tingnan ninyo si Kristo. Hindi niya na-feel ang krus. Pero pinili niya ito. Pinili niyang magmahal. Pinili niyang mag-alay. Pinili niyang iligtas tayo. Kahit kapalit ay sakit. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Pinipili ko pa bang magmahal kahit mahirap na? Ikatlo, nagmamahal tayo dahil ito ay milagro. Mga kapatid, aminin natin, hindi laging logical ang pagmamahal. Bakit ka magmamahal sa taong nakasakit sa iyo? Bakit ka magpapatawad kung pwede ka namang gumanti? Bakit ka magbibigay kung wala ka nang natitira? Sa mata ng mundo, kabaliwan iyon. Pero sa mata ng Diyos, iyon ay grasya. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang galing sa lakas mo. Ito ay himala ng Diyos sa puso mo. Kapag nakapagpatawad ka kahit sugatan ka, himala iyon. Kapag nagpatuloy ka kahit pagod ka, himala iyon. Kapag nagmahal ka kahit walang kapalit, iyon ay Diyos na kumikilos sa iyo. Kaya mga kapatid, pagsamahin natin, nagmamahal tayo. Dahil ito ang layunin natin. Dahil pinili natin at dahil ito ay grasya ng Diyos. At kung iyan ang totoo, huwag kang matakot magmahal. Oo, masasaktan ka. Oo, mapapagod ka. Oo, minsan maiiyak ka. Pero tandaan mo, ang pusong marunong magmahal ay pusong tunay na nabubuhay. At sa huli, hindi ka huhusgahan sa dami ng alam mo, sa dami ng naabot mo, kundi sa isang tanong, gaano ka
nagmahal. Mga kapatid, dumating na tayo sa isang tanong na lahat tayo sa isang punto ng buhay ay kinatatakutan. Masakit ba ang pagmamahal? At ang sagot, hindi ko ito papahabain pa. Oo. Masakit ang magmahal. Huwag na nating i-sugarcoat. Huwag na nating gawing romantiko ang lahat. Kung tunay kang nagmahal, masasaktan ka. Pero makinig kayo ng mabuti dahil dito nagiging malalim ang ating pag-unawa. Hindi lahat ng sakit ay pareho. May dalawang bagay tayong dapat pag-ibahin. Pain. Ito ay natural. Hindi ito maiiwasan. Bahagi ito ng pagiging tao. Kapag nagmahal ka, magiging vulnerable ka. At kapag naging vulnerable ka, pwede kang masaktan. Masasaktan ka kapag iniwan ka. Masasaktan ka kapag hindi ka naintindihan. Masasaktan ka kapag hindi nasuklian ang pagmamahal mo. Mga kapatid, kahit si Kristo, nasaktan, umiyak siya, nasugatan siya, nagdusa siya sa krus. Kaya huwag mong isipin na ang sakit ay tanda na mali ang pagmamahal mo. Minsan, patunay iyon na totoo ang pagmamahal mo. Suffering. Ito na ang mas delikado. Dahil ang pagdurusa, hindi na lang nanggagaling sa nangyari, kundi sa kung paano mo ito iniisip. Ito ang sakit na pinapalala ng isip. At saan ito nanggagaling? Expectation. Dapat ganito siya. Dapat hindi niya ginawa iyon. Selfishness. Ako lang ang mahalaga. Ako ang nasaktan. Overthinking. Paulit-ulit mong iniisip. Pinapalaki mo, binibigyan mo ng kahulugan na minsan wala naman. At habang ginagawa mo iyon, lalo kang nasasaktan. Hindi dahil sa nangyari, kundi dahil sa kung paano mo ito dinadala. Kaya mga kapatid, pakinggan ninyo ito ng mabuti. Hindi mo maiiwasan ang sakit, pero pwede mong iwasan ang pagdurusa. Ang sakit, dumarating. Pero ang pagdurusa, madalas pinipili. Kapag hinawakan mo ang sakit at sinabi mong, Lord, nasasaktan ako, pero nagtitiwala ako sa iyo, kumagaan. Pero kapag hinawakan mo ang sakit at sinabi mong, bakit ako? Hindi ito fair. Hindi ko ito deserve. Lumalalim ang sugat. Kaya ano ang paanyaya ng Diyos sa atin? Hindi niya sinasabing, huwag kang masasaktan. Ang sinasabi niya, dalhin mo sa akin ang sakit mo, ialay mo, ikwento mo, ibigay mo sa Kanya. Dahil sa ilalim ng krus, ang sakit nagkakaroon ng kahulugan. At ang sugat, nagiging daan ng paggaling. Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Ang pagmamahal ay may kasamang sakit. Pero hindi ito ginawa para sirain ka. Ito ay ginawa para hubugin ka. Kaya huwag kang matakot magmahal. Oo, masasaktan ka. Pero kung kasama mo ang Diyos, hindi ka mawawasak. Sa halip, ikaw ay mababago. Mga kapatid, kung totoo na ang pagmamahal ay may kasamang sakit, may isa pang mas mabigat na katotohanan. Hindi lang tayo nasasaktan madalas, tayo ay nagdurusa. At ngayon, harapin natin ang tanong na ito ng buong katapatan. Bakit tayo nagdurusa sa pag-ibig? Hindi dahil mali ang pagmamahal, kundi kadalasan may mali sa paraan ng ating paghawak dito. Una, dahil sa expectations.
Mga kapatid, may larawan tayo sa isip kung paano dapat ang pagmamahal. Dapat ganito siya. Dapat hindi niya ako sinasaktan. Dapat lagi niya akong inuuna. At kapag hindi natupad, nasasaktan tayo. Hindi lang dahil sa ginawa nila, kundi dahil sa inaasahan natin na hindi nangyari. Ang problema sa expectations, ginagawa nating kondisyon ang pagmamahal. At kapag may kondisyon, may pagkadismaya. Mga kapatid, ang tunay na pagmamahal, natututo hindi lang magmahal, kundi magpalaya. Ikalawa, dahil sa self-centeredness, maging totoo tayo. Maraming beses, ang sentro ng pagmamahal natin ay hindi ikaw, kundi ako. Ako ang nasaktan. Ako ang hindi pinansin. Ako ang napagod. At habang umiikot tayo sa sarili natin, lalo tayong nasasakal. Dahil ang pusong makasarili, kahit gaano pa karaming pagmamahal ang matanggap, hindi pa rin mapupuno. Pero ang pusong marunong magbigay, marunong magpatawad, marunong umunawa, unti-unting nagiging malaya. Ikatlo, dahil hinahabol natin ang pleasure, hindi peace. Mga kapatid, dito tayo madalas naliligaw. Akala natin ang layunin ng pagmamahal ay kaligayahan. Kaya hinahanap natin ang kilig, ang excitement, ang saya. At kapag nawala na ang feeling, iniisip natin, wala na, tapos na. Pero makinig kayo. Ang pleasure, panandalian, dumarating at nawawala. Pero ang peace, malalim, tahimik, matatag, hindi laging masaya, pero panatag. Kaya ang tanong, ano ba ang hinahabol mo? Pleasure o peace? Dahil kung pleasure, madali kang mabibigo. Pero kung peace, kahit may problema, kahit may sakit, may kapayapaan ka pa rin sa puso. At dito nagtatagpo ang lahat, mga kapatid. Ang goal ng buhay ay hindi happiness, kundi contentment at peace. Hindi yung laging masaya, kundi yung marunong makontento. Hindi yung walang problema, kundi yung may kapanatagan sa gitna ng problema. At saan natin makikita iyon? Hindi sa tao lang, hindi sa relasyon lang, kundi sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nagdurusa ngayon sa pag-ibig, huwag kang agad sumuko. Sa halip, tanungin mo ang sarili mo, saan nanggagaling ang sakit ko? Sa nangyari ba? O sa inaasahan ko? Ako ba ay nagmamahal? O naghahanap lang ng kapalit? Hinahabol ko ba ang saya? O hinahanap ko ang kapayapaan? Dahil kapag natutunan mong bitawan ang maling expectations, kapag natutunan mong lumabas sa sarili mo, kapag pinili mong hanapin ang peace kaysa pleasure, unti-unti mong mararanasan ang isang pagmamahal na hindi lang masaya, kundi malaya. At sa ilalim ng krus, doon mo matututunan na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging madali, pero ito ay laging nagdadala sa iyo, papunta sa kapayapaan ng Diyos. Mga kapatid, kung titingnan ninyo si Kristo sa krus, mapapansin ninyo ang isang bagay na napakalalim ang kahulugan. Nakaunat ang kanyang mga kamay, hindi nakakuyom, hindi nakasarado, bukas. At dito nagsisimula ang unang aral mula sa krus. Open hands, pagbibigay. Mga kapatid, ang kamay na bukas. Marunong magbigay. Pero hindi lang iyon.
marunong din itong magpakawala. Dahil ang problema sa marami sa atin, akala natin ang pagmamahal ay paghawak. Kailangan akin ka. Huwag kang lalayo. Ako lang dapat. At habang mas mahigpit ang kapit natin, mas nasasakal ang pagmamahal. Mas nawawala ang kalayaan. Mas nasisira ang relasyon. Mga kapatid, pakinggan ninyo ito. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pag-aangkin, kundi pag-aalay. Hindi ito hawak ko ang buhay mo, kundi ibinibigay ko ang sarili ko para sa iyo. Tingnan ninyo si Kristo. Kaya bukas ang kanyang mga kamay sa krus dahil wala na siyang kinakapitan. Ibinigay niya ang lahat. Hindi siya kumapit sa kanyang kapangyarihan. Hindi siya kumapit sa kanyang karapatan. Hindi siya kumapit kahit sa kanyang sariling buhay. At sa kanyang pagbibitaw, doon siya naging ganap na malaya, magmahal. Kaya tanungin mo ang sarili mo, mga kapatid, ano ang mahigpit mong hinahawakan ngayon? Isang tao na ayaw mong mawala? Isang relasyon na pilit mong kinokontrol? Isang sugat na ayaw mong pakawalan? Dahil minsan, hindi ka nasasaktan dahil nawawala sila, kundi dahil ayaw mong mag-let go. Mga kapatid, mahirap ang magpakawala. Masakit ang bumitaw. Nakakatakot ang mawalan. Pero tandaan ninyo ito. Hindi ka matututong magmahal ng totoo kung hindi ka marunong magbukas ng kamay. Dahil ang kamay na laging nakakuyom, hindi makakatanggap ng biyaya. Pero ang kamay na bukas, handang magbigay at handang tumanggap. Kaya ang paanyaya ng krus sa atin ngayon, buksan mo ang kamay mo. Bitawan mo ang kontrol. Bitawan mo ang takot. Bitawan mo ang pag-aangkin. At matutong magsabi, Panginoon, ibinibigay ko kahit masakit. Dahil sa huli, mga kapatid, ang tunay na pagmamahal ay hindi kung gaano ka kahigpit humawak, kundi kung gaano ka kahandang magbigay at magpakawala. Mga kapatid, kung ang mga kamay ni Kristo ay bukas sa pagbibigay, pansinin ninyo ang isa pang hindi natin madaling harapin. Ang kanyang mga sugat, hindi niya tinakpan, hindi niya itinago, hindi niya ikinahiya. Ipinakita niya at dito pumapasok ang ikalawang aral mula sa krus. Open wounds, katotohanan. Mga kapatid, maging tapat tayo. Marami sa atin, takot ipakita ang sugat. Ngumingiti tayo kahit nasasaktan. Nagpapanggap tayong okay kahit hindi na. Tinatago natin ang kahinaan dahil baka hindi tayo tanggapin. Kaya ang nangyayari, nagiging plastic ang pagmamahal. Puro okay lang. Puro kaya ko pa. Puro walang problema. Pero sa loob, durog na. Pero si Kristo, sa kanyang muling pagkabuhay, ano ang ginawa niya? Ipinakita niya ang kanyang mga sugat. At sa pamamagitan ng mga sugat na iyon, nakilala siya. Nakilala siya ng mga alagad. Nakilala siya ni Tomas. Mga kapatid, pakinggan ninyo ito. Ang sugat na itinago, hindi gagaling. Ang sugat na inialay, nagiging daan ng biyaya. Ang open wounds ay hindi kahinaan. Ito ay katotohanan. Ito ay tapang na magsabi, nasaktan ako, nahihirapan ako, kailangan ko ng tulong. At mga kapatid, dito nagiging totoo ang pagmamahal kapag hindi ka na nagpapanggap. Kaya
Tandaan ninyo ito, ang tunay na nagmamahal, hindi naghahanap ng perpekto. Hinahanap niya, totoo. Totoo kahit may peklat. Totoo kahit may kahinaan. Totoo kahit may nakaraan. At kapag may taong tumanggap sa iyo, hindi dahil malinis ka, kundi kahit sugatan ka, iyan ang tunay na pagmamahal. Pero may paalala rin ang krus. Huwag mo lang ipakita ang sugat mo sa kahit kanino. Ipakita mo ito sa Diyos. Ipakita mo ito sa mga taong marunong magmahal dahil ang maling tao pwedeng gamitin ang sugat mo laban sa iyo. Pero ang tamang tao, yayakapin ka, hindi iiwan. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, mga kapatid. Handa ba akong maging totoo? Handa ba akong alisin ang maskara? Handa ba akong ipakita ang sugat ko? Hindi para kaawaan, kundi para gumaling. Dahil sa ilalim ng krus, hindi tayo tinatawag na maging perpekto. Tinatawag tayong maging totoo. At doon, sa katotohanan iyon, sa sugat na inialay, sa pusong nagbukas, nagsisimula ang paggaling. At doon mo mararanasan na ang tunay na pagmamahal ay hindi yung hindi ka nasaktan, kundi yung may taong nananatili. Kahit alam niya ang lahat tungkol sa iyo at pinipili ka pa rin. Mga kapatid, kung ang krus ay nagturo sa atin ng bukas na kamay at bukas na sugat, may ikatlo pa itong paanyaya na siyang pinagmumulan ng lahat. Isang pusong bukas sa Diyos, open heart panalangin. Mga kapatid, pakinggan ninyo ito ng mabuti. Hindi mo kayang magmahal ng totoo kung sarado ang puso mo sa Diyos. Pwede kang magmahal sandali. Pwede kang magmahal kapag madali. Pwede kang magmahal kapag masaya. Pero kapag dumating na ang krus, kapag dumating na ang sakit, kapag dumating na ang pagod, mauubos ka. Bakit? Dahil ang pinanggagalingan mo ay sarili mo lang. Pero ang pusong bukas sa Diyos, hindi nauubusan. Dahil ang Diyos ay walang katapusang pagmamahal. Kaya kapag ikaw ay marunong magdasal, kapag ikaw ay marunong lumapit sa Kanya, kapag ikaw ay marunong magbukas ng puso, napupuno ka. At kapag napupuno ka, nakakapagbigay ka. Kaya nga mga kapatid, prayer love, hindi ito slogan, hindi ito theory. Ito ay katotohanan ng buhay. Kung wala kang dasal, unti-unting mauubos ang pagmamahal mo. Magiging mainitin ang ulo mo. Magiging impatient ka. Madali kang mapagod sa tao. Pero kung ang buhay mo ay may panalangin, kahit pagod ka, kahit nasasaktan ka, kahit hindi mo naintindihan ang lahat, may pagmamahal ka pa ring maibibigay. Tingnan ninyo si Kristo. Bago siya nagdusa, bago siya umakyat sa krus, nanalangin siya. Sa gitna ng takot, sa gitna ng sakit, sa gitna ng pag-aalinlangan, lumapit siya sa Ama. At doon siya kumuha ng lakas para magmahal hanggang dulo. Kaya tanungin mo ang sarili mo, mga kapatid. Kumokonekta ba ako sa Diyos o umaasa lang ako sa sarili kong lakas? Nagdarasal ba ako o nagmamadali lang ako sa buhay? Binubuksan ko ba ang puso ko sa Kanya? O puno ito ng ingay, takot at pag-aalala? Dahil ang pusong sarado, madaling masaktan at madaling sumuko. Pero ang pusong bukas sa Diyos, marunong magmahal kahit mahirap. Kaya ang paanyaya ng krus sa atin ngayon, buksan mo ang puso mo. Hindi lang sa tao,
kundi higit sa lahat sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, hindi ko na kaya mag-isa. Turuan mo akong magmahal tulad mo. At kapag ginawa mo iyon, mga kapatid, unti-unti mong mararanasan na ang pagmamahal mo ay hindi nagaling sa limitadong puso mo, kundi sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. At doon mo mauunawaan ang pusong marunong manalangin ay pusong marunong magmahal. Mga kapatid, matapos nating pagnilayan ang lahat, ang krus, ang sugat, ang pagbibigay, at ang panalangin, dumating tayo sa pinakapuso ng ating pagninilay. Ano nga ba ang tunay na pagmamahal? Hindi ito ideya lamang. Hindi ito pakiramdam lamang. Ito ay isang buhay na pinipili araw-araw. Una, ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusuko hanggang huli. Mga kapatid, maraming pagmamahal ang malakas sa simula, pero mahina sa gitna at nawawala sa dulo. Pero ang tunay na pagmamahal nanatili. Nanatili kahit mahirap, nanatili kahit nasasaktan, nanatili kahit walang kasiguruhan. Tingnan ninyo si Kristo. Hanggang sa huling hininga, hindi siya sumuko sa pagmamahal. Kaya ang tanong, kapag mahirap, nananatili ka pa ba? O umalis ka na? Ikalawa, nakakaranas ng sakit pero hindi nagtatagal ang pagdurusa. Mga kapatid, tandaan ninyo, ang tunay na nagmamahal ay nasasaktan. Pero hindi siya nagpapakulong sa sakit. Marunong siyang magpatawad, marunong siyang magtiwala muli, marunong siyang ialay ang sakit sa Diyos. Kaya kahit may sugat, may kapayapaan pa rin. Hindi dahil walang problema, kundi dahil marunong siyang magbitaw at magtiwala. Ikatlo, kayang dumaan sa impyerno para maihatid ang minamahal sa langit. Mga kapatid, ito ang pinakamalalim, ang tunay na pagmamahal. Handang magsakripisyo, handang magtiis, handang umunawa, handang maghintay. Minsan, parang dumadaan ka sa impyerno, puno ng sakit, luha, at pagsubok. Pero bakit ka nananatili? Hindi dahil gusto mo ang sakit, kundi dahil mas mahalaga sa iyo ang kabutihan ng minamahal mo. Tingnan ninyo si Kristo. Dumaan siya sa matinding paghihirap, hindi para sa sarili niya, kundi para dalhin tayo sa buhay, sa kaligtasan, sa langit. Kaya pagsamahin natin, mga kapatid, ang tunay na pagmamahal, hindi sumusuko, hindi nagpapakulong sa pagdurusa, at handang magsakripisyo hanggang dulo. At ngayon, isang tanong ang iiwan ko sa inyo. Ganito ba ako magmahal? O ang pagmamahal ko ay nakadepende sa pakiramdam, sa sitwasyon, sa kung madali o mahirap? Dahil sa huli, mga kapatid, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa saya na naramdaman mo, kundi sa katapatan mong nanatili, sa tapang mong nagsakripisyo, at sa puso mong hindi sumuko. At kapag natutunan mong magmahal ng ganito, unti-unti kang nagiging katulad ni Kristo. At doon mo matatagpuan, hindi lang ang tunay na pag-ibig, kundi ang tunay na buhay. Mga kapatid, sa pagtatapos ng ating pagninilay, hayaan ninyong iwan ko sa inyo ang isang katotohanang hindi madaling tanggapin, pero kapag tinanggap mo, babaguhin nito ang buhay mo. Hindi mo mapipigilan na masaktan sa pagmamahal.
Kung tunay kang nagmamahal, masasaktan ka, masusugatan ka. Minsan madudurog ka pa, pero makinig kayo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nananatili sa sakit. Hindi ito humihinto sa sugat. Hindi ito natatapos sa luha. Hindi ito nagtatapos sa pagkabigo dahil ang pagmamahal na totoo, marunong maghilom. Mga kapatid, habang patuloy kang nagmamahal, kahit mahirap, kahit masakit, kahit hindi mo maintindihan, unti-unti kang gumagaling. Hindi agad-agad, hindi biglaan, pero dahan-dahan, ang pusong sugatan ay nagiging pusong mas malalim. Ang pusong napagod ay nagiging pusong mas matatag. Ang pusong nasaktan ay nagiging pusong mas marunong magmahal. Kaya huwag kang matakot magmahal muli. Oo, may alaala ng sakit. Oo, may takot na maulit. Pero tandaan mo, hindi ka nilikha para umiwas sa pagmamahal. Ikaw ay nilikha para magmahal. We live to love, hindi para lang magtagumpay, hindi para lang yumaman, hindi para lang maging masaya, kundi para magmahal. Tulad ng Diyos na patuloy na nagmamahal sa atin. At ito ang pinakamatapang na katotohanan, mga kapatid. Kapag tumigil ka magmahal, tumitigil ka ring mabuhay. Pwede kang huminga, pero hindi ka tunay na nabubuhay. Pwede kang gumalaw, pero walang lalim ang puso mo. Pwede kang ngumiti, pero may kulang sa loob. Kaya kahit nasasaktan ka, magmahal ka pa rin. Kahit napagod ka na, bumangon ka at magmahal muli. Kahit nasira ka na dati, maniwala ka na kaya mo pang magmahal. Dahil sa huli, mga kapatid, ang buhay na ginugol sa pag-iwas sa sakit ay buhay na kulang sa pag-ibig. Pero ang buhay na piniling magmahal kahit sugatan, kahit mahirap, kahit walang kasiguruhan, iyan ang buhay na tunay. At sa ilalim ng krus, dun mo matututunan na ang pagmamahal na akala mong sisira sa'yo, siya palang magliligtas at bubuo sa'yo.